Mga kababayan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Meron lang akong ipapakita sa inyo na video patungkol dito kay Senator Amy Marcos, at nag-reaction po ang isang vlogger po dito kay Senator Amy Marcos. So ang nakalagay dito na title ng mga kababayan is walang kwentang senador para sa mga Ilocano. So talagang ano to siya, nakaka-excited na mga kababayan kung ano yung birada nitong vlogger na to kay Senator Amy Marcos. So, wag na natin patagalin mga kabayan para makita nyo. Kung saan ay kadugo mismo ng ating mahal na Pangulo. Nakatatandang kapatid ng ating mahal na Pangulo. Pamilya ng ating mahal na Pangulo. Tiyahin ng mga anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa madaling salita, talagang dapat sana ay malapit itong si Amy Marcos sa puso po. O malapit sa puso ni Amy Marcos, ito pong ating mahal na Pangulo, maging yung kanyang mga pamangkin. Pero, kita naman po siguro natin lahat-lahat ang kanyang ginagawa. Kita naman po siguro natin at maliwanag naman po siguro na kahit hindi sabihin ni Amy Marcos, kitang-kita po kung gagamitin po natin yung ating pag-aanalisa na tila mas mahal niya ang mga Duterte. Yun. Mga kabayan, pabor ba kayo na tila mas mahal nga di umano ni Senator Amy Marcos ang mga Duterte? Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyo mga kabayan, kita niyo naman, talagang nung una pa lang mga kabayan, kinakalaban na talaga ng ate ni BBM, si PBBM, dahil nga doon nga siya mas kumampi siya doon sa kila Duterte o kampo ng Duterte, mga kababayan, di ba? At minsan nga ay bumibitaw pa po siya ng masasakit na salita para sa presidente, imbis na kampihan yung presidente. Ang ginagawa niya is kinakalaban niya, mga kababayan. So malaking ano yun, malaking insulto mga kabayan para sa mga kababayan natin na mga Ilocano, mga kabayan, yung taga Ilocos, di ba? Kasi kita niyo magkapatid, magkaaway, kumbaga inaway ni Senator Amy Marcos si BBM. Kasi si BBM naman is hindi naman yung mga kababayan inaaway itong kanyang ate, dahil talagang ang presidente naman talaga natin, mga kabayan, ay kahit anong ibato mo sa kanya, ay siya ay kumbaga napakakalmado, mga kababayan. Wala siyang sinasabing masama para dun sa mga nagsasalita sa kanya ng masama, di ba? So ito, pakinggan natin si Birador na lang bahala kung paano niya biradorin itong Senator Amy Marcos na ito, mga kabayan. Mas mahal niya si Sara Duterte. Mas kampi siya sa mga Duterte kesa sa ating mahal na Pangulo o kesa sa pamilya ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, hindi po maiwasan, mga minamahal ko mga kababayan, na marami pong mga Pilipinong nagagalit kay Amy Marcos. Bakit nga ba magagalit sa kanya? Ano bang dahilan? Ngayon, para po malaman ng ating mga kababayan kung may dahilan ba ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga taga Ilocos, na magalit kay Amy Marcos. Malaki po o meron pong matibay na dahilan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa parteng Ilocos, na magalit po talaga dito po kay Amy Marcos. Dahil unang-una, kung dadaanin po natin sa makataong usapin, bilang pamilya sana, bilang nakatatandang kapatid, dapat etong si Amy Marcos ay dapat na mas kumakampi dapat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil nakababatang kapatid niya to eh. Pero bakit ganun? May punto siya, mga kababayan. So parang nabanggit ko rin kanina na di ba ate siya, ngayon dapat suportahan niya yung kapatid niya. Dapat ay suportahan niya kasi siya yung presidente ng Pilipinas, hindi siya yung nangunguna na bulihin ang presidente natin na si BBM, di ba? So parang nakakainsulto sa mga kapatiran nila doon, mga kapatid nila sa taga o yung mga Ilocano,
nakaka-insulto po sa kanila yun, mga kababayan, na yung dalawang makapangyarihan sa bansang Pilipinas ay magkaaway. Kumbaga, hindi magkasundo, no? So, sorry dun sa ano. Hindi natin pwedeng sabihin na mag-aaway kasi si BBM naman ay hindi naman siya lumalaban, ano. Pinapabayaan na po niya yung ganong issue. Pero itong ate na to is doon siya kumakampi sa kay BP Sara, mga kababayan. So, 'di ba? Parang ang nangyari is ang kapatid nitong BP Sara, 'di ba? So, parang hindi na niya binigyan ng respeto ang mga Ilocano at lalong-lalo na yung nanay at tatay, mga kababayan, hindi na niya binigyan ng respeto, 'di ba? Hindi man lang niya pinakita yung suporta sa kapatid na ganito, dapat suportahan ko tong kapatid ko kasi siya yung presidente ng Pilipinas. Suportahan ko sa kanyang trabaho, 'di ba? Hindi yung ginagawa niya ngayon ay puro negatibo, kumakampi pa sa kalaban ng o kumakampi pa doon sa naninira sa kanyang kapatid, 'di ba? Kahit baliktarin mo kasi ang mundo, mga kabayan, kapatid mo pa rin yan. Dapat yan yung suportahan mo. Suportahan mo sa tama. Kita niyo naman, tama naman yung ginagawa ni BBM, di ba? Wala naman kasi tayong nakikita na mali sa ginagawa ni BBM. Kasi kita nyo, binabato nga siya, kung ano, binabatikos siya, pero nagtatrabaho siya ng maayos, mga kabayan. Di ba? Ito yung hindi ko maisip, itong mga nasa kabilang grupo, kahit anong gawin ni BBM, mga kabayan, napaka-negatibo, no? Napaka-negatibo sa mga utak nito mga nasa ibang kampo. Napaka-negatibo sa kanila, mga kababayan. Grabe. Pero alam ko naman, yung sa mga nagmamahal kay BBM, kahit anong nakikita nilang pinapakalat na fake news, hindi naman sila agad-agad maniniwala doon kasi alam nilang mahal nila si BBM at alam nila, nakikilala nila si BBM sa pamamagitan ng pagtatrabaho niya, mga kabayan. Di ba, sa rally pa lang napakasakit na po ng mga binibitawan na salita ng mga kalaban niya bilang isang presidente. Pero siya, still humble pa rin, mga kabayan. Hanggang sa nanalo ngayon, kapatid naman niya yung kumakalaban sa kanya. Sinisiraan. Sabihin na natin sinisiraan siya, mga kabayan, di ba? Ano ba dahilan? Ano bang meron? Ano ba ang nasa likod nito? Bakit ganon? O ganon-ganon na lamang ang pagkampi nitong ni Amy Marcos dito po sa mga Duterte. Meron po akong nakakausap, meron akong merong mga kaisa natin na nagpapahayag po ng kanilang mga saloobin. Yung iba, ang sabi nila, hindi kaya ganon si Amy Marcos dahil mayroong mga hiwaga o mayroong tinatagong masasamang lihim itong si Amy Marcos na takot siyang ibunyag ng mga Duterte. Sa totoo lang, dati na natin na pag-usapan ito na baka mayroon nga. Kasi hindi normal Sa totoo lang, mga kababayan, kung ako si Amy Marcos, kahit pa sabihin nating kaibigan niya, gusto niya ang mga Duterte, pero kung pamilya ang pag-uusapan, may kasabihan nga tayo, kahit gaano kasama ang kapatid mo, magulang mo, ina mo, pinsan mo, ang puso mo, ang paninindigan mo ay dapat nasa pamilya mo. Kaya sinasabi ng iba, hindi normal to. Dapat sa dami-dami ng iniimbestigahan dyan sa Senado o maraming iniimbestigahan dito sa Pilipinas, dapat isama, ibilang si Amy Marcos na dapat imbestigahan. Ano ba talaga ang dahilan niya? Bakit parang nagiging utusan siya? Nagiging tuta siya? Nagiging alipin siya? Nagiging instrumento siya ng kumbaga sa ng mga Duterte? Alam nyo, sa totoo lang, Sa mga kababayan, so grabe, no, mga kababayan, itong ano na to. Birador na to. Sabagay, parang may punto siya, mga kabayan.
kahit nga, yun nga, nabanggit ko nga kanina kahit baliktarin mo man ang mundo, kapatid mo pa rin yan, di ba? Pero bakit doon pa rin siya sumusuporta sa kabila? Meron ba something? So yun po, like and share and subscribe, ID na to and it. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung umabot ka man dito sa dulo na to, please comment nga kung taga saan ka, kung saan nakakarating itong videos natin.